Pangalawang Samuel Kapitulo 10. Nalupig ang Amon at Aram. Hindi nagtagal at namatay ang hari ng mga Amonita. Ang pumalit dito ay ang anak niyang si Hanun. Sinabi ni David, "Kakaibiganin ko si Hanun, ang anak ni Nahas, sapagkat kaibigan kong matalik ang kanyang ama." Kaya't nagsugo siya ng mga kinatawan upang makiramay sa kanya. Ngunit nang dumating ang mga ito, sinabi ng mga pinunong Amonita kay Hanun, "Nakakatiyak ba kayo na talagang pinaparangalan ni David ang inyong ama sa kanyang pakikiramay sa inyo? Hindi kaya lihim na nagmamanman lamang ang mga sugong ito para masakop ang lungsod?" Kaya't ipinahuli ni Hanun ang mga sugo ni David. Inahit ang kalahati ng kanilang balbas at kinupit ang kanilang kasuotan hanggang sa balakang. Saka ipinagtabo yan. Nang mabalitaan ni David ang ginawang paghamak na ito, pinasalubong niya ang kanyang mga sugo sapagkat sila'y nahihiyang magbalik. Inutusan niyang doon na muna sila sa Jericho hanggang hindi tumutubong muli ang kanilang balbas. Nang malaman ng mga Amonita na ito'y kinagalit ni David, umupa sila ng 20,000 kawal mula sa Aram, buhat sa Beth-Rehob at Soba. Umupa rin sila ng 1,000 na tauhan sa pangunguna ng hari ng Maaka at 12,000 pang taga-Tob. Nalaman ito ni David kaya pinalabas niya si Joab kasama ang lahat niyang mandirigma. Dumating naman ang mga Amonita at humanay sa pintuan ng lungsod. Samantala sa labas ng kapatagan na may humanay ang mga kawal ng Aram kasama ang mga tauhan ni Tob at Maaka. Na makita ni Joab ang mga kaaway sa kanilang harapan at likuran, itinapat niya sa mga kawal ng Aram ang pinakamahusay na kawal Israelita. Ang iba niyang kawal ay ipinailalim niya sa pamumuno ni Abisai sa kanyang kapatid at iniharap naman sa mga Amonita. Sinabi ni Joab kay Abisai, "Kung hindi namin makakaya ang mga kawal ng Aram, tulungan ninyo kami. Kung hindi naman ninyo kaya ang mga Amonita, kayo ang tutulungan namin. Magpakatatag kayo, lakasan ninyo ang loob sa paglaban alang-alang sa bayan at sa mga lungsod ng ating Diyos, at mangyari nawa ang kalooban ni Yahweh." Lumusob sina Joab at nang malapit na sila'y nagtakbuhan sa takot ang mga kawal ng Aram. Pagkakita ng mga Amonita sa nangyari, umatras na rin sila at pumasok sa lungsod dahil sa takot kay Abisai. Mula sa labanan, si Joab ay nagbalik sa Jerusalem. Nang malaman ng mga taga-Syria na sila ay natalo ng mga Israelita, muli nilang tinipon ang kanilang hukbo. Pinatawag ni Hadadezer ang kanyang mga tauhan sa silangan ng ilog Euphrates. Dumating sila sa Ilam at pinailalim sa pamumuno ni Sobak. Umabot agad ito sa kaalaman ni David, kaya tinipon niya ang buong hukbo ng Israel. Tumawid sila ng ilog Jordan upang harapin ang mga kaaway sa Ilam. Humanda naman ang mga kawal ng Aram at sila'y naglaban. Nalupig na naman sila at nagsitakas habang itinutugis ng mga Israelita. Ang napatay ni David ay 700 na kakarwahe at 40,000 na kawal na nakakabayo. Pati si Sobak ay nasugatan ng malubha at mamatay sa pook ng labanan. Na makita ng mga haring sakop ni Hadadezer na wala silang kalaban-laban sa Israel, sumuko na sila. Mula noon, hindi na tumulong kailanman ang mga taga-Syria sa mga Amonita.